Hindi na bago sa marami na pag-usapan ng buhay ng ibang tao. Subalit may iilan na mahilig gumawa o magpakalat ng mga kwentong wala namang katotohanan. Higit sa lahat, hindi lahat ay alam ang bigat o kapangyarihan ng salita. Kaya dapat, doble ingat tayo palagi sa ating mga sinasabi. Dahil isang maling salita o kwento lamang, pwede na itong makasira ng reputasyon, relasyon, o di kaya ay buhay ng tao. Hatid ng Phenom Stories ang kwentong tiyak hahangaan nyo at kapupulutan natin ng magandang aral at inspirasyon. Halika't, samahan nyo ako hanggang matapos ang video na ito. Hindi pareho ang bawat araw para kay Aling Minda at mga kaibigan niya. Busy silang mag-usap at magkwentuhan tungkol sa maraming bagay. Bawat araw ay iba't ibang tao ang laman ng usapan nila. At tila para bang hindi nauubos ang kwento nila sa napipiling tao. Ay, eto mga Mars. Alam mo ba, si Edgar, yung misis nun si Michelle, pumatol daw sa may asawa rin. Sa lesbo daw. Kaya hindi masugod ni Edgar. Baka siya ang mayari ng lesbo. Chismis ni Aling Minda sa dalawang kausap, sina Aling Girlie at Aling Ruby. Nagulat ang dalawang kausap. Hindi inaasahan ang kwento ni Minda. Teka, si Edgar yung unang nagtaksil sa relasyon nila, di ba? Dapat hindi siya magalit kasi nauna siya. Sabat naman ni Aling Girlie. Kaya nga, naalala ko pa noon. Tapos, kinabukasan ng away nila, puro pasayang braso ni Michelle. Kinawawa ata ni Edgar. Deserve niya ang karma. Bulyaw ni Aling Ruby na parang direktor lang sa isang drama sa telebisyon. Nagulat naman si Aling Minda sa reaksyon ng dalawa niyang kaibigan. Natuwa ito dahil todo focus sa mga ito. Kaya dinagdagan pa niya ang kwento. Narinig ko rin, may tinatagong anak daw yun si Michelle. Sa isang bunker naman. Bagsak na kwento ni Aling Minda. Gulat na gulat naman ang dalawa. Hala, talaga? Naku, malandi pala itong si Michelle eh. Pinagtatanggol ko pa naman siya kanina. Naiinis na sabi ni Aling Ruby. Nako, kung ako sa kanya, doon siya sa mayaman na lalaki. Sira na rin naman relasyon nila ni Edgar. Doon na lang siya sa may anak siya. Para kapiling na niya. Pagmamalaki ni Aling Girlie sa opinyon niya. Pero teka, may 3 anak na sila Edgar at Michelle, di ba? Sabi ni Aling Minda. Ay oo nga. Parang napahiya itong si Aling Girlie. Pero madali itong nakarecover. Napakagulo naman ng pamilya niya. Ang kati-kati naman nilang mag-asawa. Tumaas ang dugo ni Aling Girlie. Galit na galit ito sa mag-asawang Edgar at Michelle na pinagmamaritesan nila. Mabuti pa, ibang tao na lang ang pag-usapan natin bago pa atakihin itong si Girlie sa inis niya. Tumatawang sabi ni Ruby. Tumawa rin ang dalawa nitong kasama. O siya, eto bago. Mainit na mainit pa. Kilala mo si Monica? Yung 17 years old na anak ni Aling Edna dyan? Yung may tindahan? Buntis pala yun? Ang nakadali, matandang may asawa. Grabe, nakakasira ng matibay at matagal na relasyon itong si girl. Kumbinsidong sinabi ni Aling Minda sa dalawa. Nanlaki ang mga mata habang nagtatakip ng bunganga sina Aling Ruby at Aling Girlie. Nagpatuloy pang magdagdag ng kwento si Aling Minda mula sa malawak, makulay at malikhain niyang imahinasyon. Kahapon ng umaga, nakasalubong ni Aling Minda si Monica sa palengke. Binati niya ang babae, pero hindi siya pinansin nito. Hindi ito bumati pabalik na labis ikinagalit ni Aling Minda. Isip-isip ng Ale. May araw ka rin sa akin. Bad trip na namili si Aling Minda. Halos hindi ito nakipag-usap sa mga tao sa palengke. Marami pa ang nagtanong kung may sakit daw ba si Aling Minda dahil hindi sila dinadalhan ng maladyarang yung chismis nito. Ayos lang ako. Masama lang ang pakiramdam. Sabi ni Aling Minda. Akala ko nagbagong buhay ka na eh. Pasmado ang bunganga ng tindero nagsabi. Ang pangalan ng tindero ay Edgar. Nagpakawala lang ng plastik ng ngiti si Aling Minda at umalis na ito. Noong pauwi na si Aling Minda, mas lalo na siya na bad trip sa araw niya.
Tinandaan niya ang mukha ni Monica na hindi siya pinansin at ni Edgar na biniro siya ng foul. Kahit na ganito si Aling Minda, maramdamin ito. Sensitive ito sa mga sinasabi ng tao sa kanya at ayaw na ayaw niyang pinag-uusapan siya o di kaya sinasabihan siya na hindi maganda. May inferiority complex si Aling Minda. Isang pakiramdam na kahit ang matalino at mahusay na si Dr. Gat Jose Rizal ay sinasabing mayroon ito. Kung si Rizal ay sa height niya at sa ibang bagay, si Aling Minda ay sa imahe niya bilang tao. Papasok na siya ng bahay noong makita niya ulit si Monica. Nagsusuka ito sa isang gilid. Hawak-hawak nito ang tusok-tusok na binili sa may kanto. Siguro hindi ito nag-agahan. Kumain agad ng tusok-tusok. Umiiling-iling si Aling Minda. Parang may bumbilya na diliwanag sa ulo niya. Nakaisip siya ng ideya para makaganti dito kay Monica. Araw-araw ay may bagong pinag-uusapan ng mga tsismosa. Subalit ang pinakapinagtutuunan nila ng pansin ay ang magulong buhay ni Edgar at Michelle, pati na ang tsismis sa 17 years old na si Monica at ang matandang kalaguyo raw nito. Usap-usapan nito ng mga tao, sa palengke, sa grocery at convenience stores, sa kalsada, sa jeep at saan pang panig ng bayan nila. Nagkagulo lalo si Edgar, Michelle at ang pulis na sinasabing kasiping daw ng babae. Nagsuntukan pa ang pulis at tindero sa palengke, hindi para makuha ang puso ni Michelle, kundi magpalakasan dahil nasagi ang pride nila bilang lalaki. Gayun din ang nangyari sa menor de edad na si Monica. Nasampal ito ng nanay niya at tinanong kung totoo ba ang nabalitaan niya. Todo tanggi naman ang dalaga sa paratang, subalit hindi naniwala ang kanyang ina. Pagkatapos ka naming pag-aralin, bigyan ng baon at igapang ang araw-araw natin para hindi ka magutom. Tapos, ganito ang ipapalit mo sa amin? Sabi ng ina ni Monica, si Aling Marie. Sinasampal-sampal ang kanyang anak. Umaawat naman ang ama ni Monica, si Manong Babet, na nananaway lang ito ng malakas. Hagulgol naman si Monica, humihiyaw na ito dahil sobra siya nasasaktan at naguguluhan sa mga nangyayari. Hindi niya alam kung bakit ayaw siyang paniwalaan ng kanyang ina. Gayong alam naman nitong wala siyang kasintahan o kahit sinong kinikita. Pag uwian na sa eskwela ay agad siyang umuuwi, maliban na lang kung may kailangan pa siyang tapusin. Sumisigaw pang nagsisermo ng ina niya, na para bang gusto nitong marinig ng ibang tao, ng mga tsismosa sa labas ng bahay nilang kinakastigo nila ang kanilang anak, na kontrolado pa rin nila ito at mas makapangyarihan pa rin sila kaysa sa anak nila. Lalo pang naguluhan si Monica. Isip-isip niya, bakit ganito? Sinasaktan ba niya ako dahil napahiya siya sa ibang tao? Dahil nadawit siya sa chismis? O dahil sa tingin niya, hindi na niya ako makontrol at kailangan niya iparinig sa mga tao ang sermon niya sa akin? Kalahating oras na bago matapos ang pag-aalboroto ng ina ni Monica. Natapos ito na umapansin niyang wala ng taong nanonood. Nagkataong tama ang ibang chismis, subalit hindi lahat. Hindi lahat ng sinasabi ng mga tao ay totoo, katulad na lang ng kaso ni Monica. Kinabukasan, nabalitaan na lang ni Aling Minda na nagleyas na ang dalagitang si Monica. Umalis daw ito noong madaling araw. Todo hanap ngayon ang kanyang mga magulang. 1 linggo na ang nakalilipas ay hindi pa rin nila ito makita o hindi pa sila kinokontak nito. Monica anak, asan ka na? Umuwi ka na, hinihintay ka na ng mama mo. Monica, unika iha ko. Paulit-ulit na sinasabi ng ina ni Monica. Nagpakalat din sila ng poster kung saan naririto ang mukha ni Monica. Pinost din nila ito sa social media at agad itong pinagkaguluhan ng mga concerned netizens sa Facebook. Samantala, tumagal pa ang alitan ni na Edgar, Michelle at ng pulis na kalaguyo ng babae. Humantong pa sa pag-aagawan ng baril si na Edgar at pulis. At napaputok nila ang baril na dumaplis sa umaawat pang pulis na nakauniforme. Nakulong naman si Edgar at ang kaaway na pulis dahil dito, habang si Michelle ay umuwi ng probinsya sa mga magulang nito. Nagpatuloy pa ang ganitong reputasyon ni Aling Minda sa bayan nila. Ito ang naging pangunahing pinagmumula ng chismis. Para itong underground na mamamahayag, ubod ng daming pinagkukuhanan ng balita. Subalit, mas madalas pa ang mali kaysa tama. Pero hindi naman mahalaga kung tama ang impormasyon.
Ang chismis ay pamatay oras lamang ng mga taong gustong magpalipas ng oras. Subalit, marami sa mga nagpapakalat at gumagawa ng chismis ang hindi aware sa maaaring epekto o dulot nito. Kahit araw ng linggo, lalo na sa araw ng linggo, ay mas laganap at mabilis ang sirkulasyon ng chismis. Chismisan dito, chismisan doon. Ang nakakagulat pa ay sa mga taong nagsisimba pa nagsisimula ang pagpapaikot ng mga impormasyon na ito. Halos lahat ng tao ay mabait at gustong maging kaibigan si Aling Minda. O ganito lang ang pinapakita nila dahil ayaw nilang magalit ito sa kanila. Lalo na kapag eleksyon o kahit hindi araw ng eleksyon. Marami ang kumukuha sa loyalty at serbisyo ni Aling Minda at ang mga kaibigan niya. Isang puri lang kay Aling Minda ay bumibigay na agad ito. Parang investigador ang mga ito na nangangalap ng kwento tungkol sa kalaban ng kandidatong sinusuportahan nila. Si Aling Minda na rin ang bahalang maglabas at magpakalat ng baho ng kalaban na kandidatong nagbabalak pa lamang tumakbo. Tuwang-tuwa si na Aling Minda dahil para sa kanila, nakakatulong sila sa ikabubuti ng bayan nila. Gaya ng inaasahan, nanalo ang kurakot na manok ni Aling Minda. Nakatanggap siya ng bonus na sobre kung saan halos 6 na numero ang lamang pera. Lumipas ang 5 taon, tila parang nagbago ang ihip ng hangin para kay Aling Minda. Unti-unti ay wala nang nakikinig sa mga sinasabi niya dahil puro raw siya kasinungalingan. Pati ang mga kaibigan niyang si Ruby at Girlie ay hindi na rin nagpupunta sa bahay niya. Gulat siya isang araw, siya na ang naging laman ng usapan ng mga tao sa anumang sulok ng bayan. Gulat na gulat siya. Hindi niya alam kung kanino nang galing ang mga kasinungalingang ito. Nagpunta siya sa palengke isang umaga. Huling-huli niyang pinag-uusapan siya ng mga tao doon. Hindi yun totoo! Sino ba nagpapakalat ng balitang yan? Galit na sabi ni Aling Minda. Hindi naman siya sinagot o pinansin ng mga tao doon. Tumigil na ito sa pag-uusap at nagpatuloy lang ang mga ito sa ginagawa nila sa palengke. Ilan lang sa mga sinasabi sa kanya ay, si Aling Minda daw ay isang kriminal. Nadisgrasya daw nito ang asawa niya dahil nahuling may kasiping na lalaki. Si Aling Minda ay may sakit na klepto. Malikot ang kamay kaya raw hindi dapat imbitahan sa bahay. Meron pang, si Aling Minda raw dating lalaki. Nagpa-opera lang. Higit sa lahat, ito ang labis na nagpapakulo ng dugo niya. Si Aling Minda ay isang bayarang tsismosa. Galit na galit si Aling Minda. Gusto niyang kasuhan kung sino man ang naninira sa puri niya. Ang reputasyon kong binuo, sisirain lang ng kung sino man. Nanggigigil ang ginang. Binasag-basag niya ang salamin sa harapan. Lumipas ang 2 linggo na si Aling Minda pa rin ang pinag-uusapan ng mga tao. Labis niyang iniisip kung paano nangyari ito. Bakit biglang nagbago ang buhay niya? Bakit biglang nagbago ang lahat? Sinubukan pa niyang lumapit sa mga kakilala niyang politiko, mga kumukuha ng serbisyo niya noon. Subalit, wala ang kahit na isa ditong nagsabing tutulungan siya sa problema. Sinabi lang sa kanya ay kumuha siya ng abogado. Sinabi rin ng mga ito na hinding-hindi na nila kakailanganin ang serbisyo nila. Parang nawasak naman ang mundo ni Aling Minda, isip-isip niya. Ganun lang ba ang lahat? Pagkatapos kong ilagay sa peligro ang buhay ko? Gabi-gabi, nahuhuli na lang niya ang sariling umiiyak. Gulong-gulo siya. Hindi niya akalaing ganito pala ang pakiramdam ng pinag-uusapan at ginagawa ng kwento. Labi siya nagdudusa at nagsisisi sa mga nagawa niya noon. Pati ang mga mali at hindi tamang balita na ginawa niya lamang upang manira ng iba, hiningi niya ito ng tawad sa Panginoon. Panginoon, patawarin niyo ho ako sa aking pagkakasala. Patawarin niyo po ako sa mga taong nagawan ko ng mali. Nakatitig lang siya sa rebulto ni Jesus sa simbahan. Hindi ito gumagalaw o kung anuman. Ganito lang ito. Ang mga tao nga naman. Tao ang ginawan lang ng mali, pero sa Diyos sila humihingi ng kapatawaran. Totoo nga kayang nagsisisi sila? O gusto lang nilang sabihin na humingi na sila ng tawad? Totoo kayang humihingi si Aling Minda ng tawad? O gusto lang nito tanggalin ang bigat sa damdamin niya dahil sa mga taong nagawa niya ng mali? Noong umuwi na si Aling Minda, laking gulat niya noong nagkakagulo ang mga tao.
Marami ang tumatakbo at natataranta, parito paroon. Tinanong niya kung anong nangyari. Sinabi na may nasusunog daw na bahay. Nagmadaling tumakbo si Aliminda sa taong kumpol-kumpol. Na makita niya ang pinapanood ng mga ito, nakita niya ang bahay niyang nasusunog ang loob. Unti-unti niyang nakikita kung paano kainin ng nagwawalang apoy ang tirahan niyang pinundar niya ng ilang taon. Ang lahat-lahat ng pinaghirapan niya ay nagiging abo sa bawat minutong lumilipas. Tumawag kayo ng bumbero! Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Sabi ni Aliminda. Takot na takot at nagwawala na siya, pero wala man lang kahit sinong lumapit sa kanya para akbayan o pakalmahin siya. Humahagulgol na siya na parang batang nawawala sa supermarket. Maya-maya ay dumating na ang bumbero, subalit huli na ang lahat. Nauubos na ang lahat ng tirahan ni Aliminda. Labis-labis ang sama ng loob ni Aliminda. Hindi niya malaman kung sino ang nagpupuntirya sa bahay niya. Gayong wala namang may galit sa kanya. Sigurado ka ba, Manang? Sa dami ng naririnig ko sa inyo. Alam mong hindi ka nagsasabi ng totoo na walang may galit sa'yo. Nakangising sinabi ng pulis kay Aling Minda. Na makita niya ang mukha nito, nakangisi ito. Naalala niya na ito ang pulis na nakaaway dati ni Edgar. Ito ang pulis na kalaguyo ni Michelle, 5 taon na ang nakalilipas. Napaatras na lang si Aling Minda at nagsabing uuwi na raw siya. Teka, wala na ho kayong uuwian, hindi ho ba? Sabi ng pulis kay Aling Minda habang palayo na ang ginang. Napagpasyahan ni Aling Minda na kuhanin na lang ang lahat ng pera mula sa mga nangutang sa kanya. Subalit, 3 katao lamang ang nagbayad sa 20 taong siningil niya. Pilit pa ang 3, minura-mura pa siya. Nag-isip mabuti si Aling Minda kung saan kaibigan siya makikituloy. Nagpunta siya sa bahay ni Ruby. Nakita niyang may bisita itong 5 katao at isa na rito si Girlie. Narinig ni Aling Minda na pinag-uusapan ng 6 ang nangyari sa bahay niya at kung paano nasunog ang bahay nito. Dito niya natuklasang si Ruby na ang bagong reyna ng mga chismis. Noong pumasok ito sa bahay ni Aling Ruby, laking gulat ng 6. Dali-daling lumapit si Aling Ruby kay Aling Minda at sinalubong naman ni Aling Minda ng sampal ang kaharap. Sinabunutan pa niya si Aling Ruby. Todo awat naman ang 5 bisita ng kinakawawa. Ruby, walang hiya ka! Tinuring kitang kaibigan? Sinasaksak mo pala ako patalikod? Sigaw ni Aling Minda. Galit na galit ito. Anong kaibigan? Kahit kailan, hindi kita tinuring na kaibigan. Sigaw ni Aling Ruby. Nakangiti pa ito kay Aling Minda. Patuloy ko pang sisiraan ang pangalan mo. Wala ka na. Ako na ang reyna dito. Nanduduro pa itong si Aling Ruby. Malungkot na nilisan ni Aling Minda ang bahay ng tinuring niyang kaibigan dati. Gulong-gulo pa rin ang isip niya. Naglalakad lang siya kahit wala naman talaga siyang direksyon. Hindi alam ni Aling Minda kung saan ba siya pupunta o kung may pupuntahan ba talaga siya. Nagpunta si Aling Minda sa isang fast food chain na hindi nagsasara dahil 24 oras daw ang serbisyo. Dito na siya nagpaumaga. Hindi siya umorder pero nakaupo lang siya dito at nakatungo. Iniisip niyang mabuti kung saan siya pupunta. Ayaw naman niya umuwi ng probinsya, kung saan naroroon ang lahat ng masasakit na alaala ng kanyang buhay. Dito niya naisip na magpunta sa kabilang bayan, kung saan walang nakakakilala sa kanya. O ito ang hiling niya, na sana walang nakakakilala sa kanya o kung ano ang nagawa niya dati. Habang naglalakad ay hilong-hilo na siya. Gutom na rin siya pero wala siyang ganang kumain. Ayaw niyang gumawa ng kahit na ano, hanggang sa nahimatay na lang siya habang naglalakad sa kalsada. Pagdilat ng mata niya, laking gulat niya noong magising siya sa isang kwarto. Sinuri pa nito mabuti ang paligid. Nakita niyang kwarto nga ito. Hindi niya maalala ang nangyari o kung paano siya napunta dito. Hanggang sa may babaeng pumasok sa kwarto. Oh, gising ka na pala. Bangon na, halika't mag-almusal. Malambing ang tinig nito. Sumunod naman si Aling Minda. Bumangon siya at sinundan niya ang babae. Nagulat siya noong lumabas siya ng bahay. May karinderya palang negosyo itong babae. Anong gusto mong ulam? Pili ka na. Sabi ng babae, nakangiti. Napansin naman ni Aling Minda na bata-bata pa ito.
Ginawa ito ni Aling Minda. Pumili siya ng longganisa at itlog. Binigyan naman siya ng katulong ng babae sa karinderya. Noong maupo na siya, umupo sa tabi niya ang babae. Maraming salamat ha. Ang pangalan ko ay Minda. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ni Aling Minda. Parang natigilan ang babae. Matagal ito bago muling sumagot. Ngumiti ito ng tipid at sinabing, ang pangalan ko ay Monica. Sabi ng babae. Ngumiti lang si Aling Minda at nagpasalamat ulit. Magiliw na siyang kumain ng agahan niya. Gustong gusto niya ang longganisa, pati ang pagkakaluto dito. Muli niyang kinausap ang babae nagpakilalang si Monica. Monica, bata mo pa. Sa iyo tong karinderya? Nakangiting tanong ni Aling Minda. Oo, tinayo ko ito 5 taon na ang nakalilipas. Sagot ni Monica. Nakatingin ito sa malayo. Naglakas loob si Aling Minda na itanong kay Monica kung naghahanap ba ito ng katulong dito sa karinderya. Hindi naman ho. Sapat na mga empleyadong meron ako. Nakangiting sabi nito sa ginang. O kahit tagalinis, katulong sa bahay. Wala kasi akong matutuluyan ngayon. Galing kasi akong probinsya. Napadpad ako sa Maynila. Pinatigil ni Monica si Aling Minda sa pagsasalita. Teka. Galing ho kayong probinsya? Saan po sa probinsya? Bakit po kayo nagpunta ng Maynila? Curious ang mukha ni Monica. Tinatanong na parang thesis defense ng kausap. Kasi nagpunta ako ng Maynila kasi gusto kong makalimutan ang nangyari sa akin sa probinsya. Sabi ni Aling Minda. Malungkot itong tinanaw ang nakaraan na matatanaw na lang niya pero hindi mahahawakan. Sa probinsya, matandang dalaga ako noon. Tapos may nanligaw sa akin. Pulis siya. Tapos nagkamabutihan kami. Naging kami. Pero bago kami ikasal ay nagdadalang tao na ako. Nagpahid ng luha ang matanda. Isang gabi, nahuli ko siyang may kasiping na iba. Binisita pala siya ng asawa niya galing Maynila. Dati pa pala siya ikinasal. Kinumpronta ko sila. Subalit sa sobrang stress ko, dinugo ako at nawala ang baby ko. Nakatungo na si Aling Minda pero tuloy pa rin ang pagkikwento nito. Hindi totoong galing akong probinsya. At ang kinuwento ko sa iyong kwento, 20 taon na nakalilipas noong mangyari yun. Subalit, hindi pa rin ako makaalis sa panahong yun. Makasalanan akong tao. Chismosa. Madaming nasirang relasyon, pamilya, at buhay dahil sa bunganga at malisyosong imahinasyon ko. Gusto kong humingi ng tawad sa mga taong nagawan ko ng mali, pero hindi ko alam kung paano. Naawa naman si Monica, kaya napagpasyahan niyang ipakilala ang sarili niya. Bakit hindi ka humingi ng tawad sa akin ngayon? Naguluhan si Aling Minda sa narinig. Ha? Bakit hindi ka mag-sorry sa akin? Hindi mo ba ako naaalala? 17 years old pa lang ako noon. Dalaga. Pero sinira mo ang buhay ko dahil sa mga pinagsasabi mo. Nakaharap si Monica kay Aling Minda. Dito, naalala ni Aling Minda ang mukha ni Monica at ang pangalan nito. Tumulo ang luha ni Monica. Sabi mo, nagdadalang tao ako. Tapos kabit ako sa matandang lalaking kasal at may matibay na relasyon. Naaalala ni Aling Minda ang lahat. Ang kwentong ginawa niya at ang mga nangyaring pagkatapos niyang ikwento ang gawa-gawang kwentong yun. Patawarin mo ako, Monica. Naalala ko na ang lahat. Patawarin mo ako. Umahagulgol si Aling Minda. Tinititigan lang ito ni Monica. Sinusuri ng dalaga kung sincere ba ang paghingi nito ng tawad. Hindi porket humingi ka ng tawad, pinapatawad na kita. Pero Aling Minda, gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Gusto kong malaman kung nagbago ka na ba talaga. Kung talagang nagsisisi ka na sa mga nagawa mo noon. Sabi ni Monica sa ginang. Dito ka na muna tumira. Tulungan mo akong mag-manage ng negosyo. Kailangan ko ng katulong. Sabi ni Monica sa umiiyak pa rin si Aling Minda. Umalis na rin ito upang tumulong sa pagpe-prepare ng mga ulam. Natuklasan ni Aling Minda na may 5 pa palang branch ang karinderya ni Monica
Na matagumpay ang lahat, dinarayo ng mga tao upang matikman ang lutong bahay ni Monica. Halos triple ang laki ng mga ito sa normal at pangkaraniwang eatery sa Pilipinas. Halos lahat ng tao ay magiliw at minamahal si Monica. Bukod sa kinikilala nito ang lahat ng customer niya, malambing at magiliw din ito sa mga hindi niya kilala. Halos lahat ay bumabalik-balik, lalo na ang mga nagtatrabaho sa opisina. Hangang-hanga si Aling Minda kay Monica. Sino mag-aakala na ang babaeng namamalengke lang noon ay kumikita ng higit 200,000 kada araw. Si Aling Minda ay naninirahan sa bahay ni Monica. Kahit hindi kaaya-aya ang nangyari sa kanila noon, parang wala lang ito kay Monica, na parang napatawad na nito ang lahat at hindi na mahalaga pa ang nakaraan para dito. Minsan, naitanong ni Aling Minda kay Monica kung gusto niyang magpunta sa bahay ng mga magulang niya. Tiyak daw niyang matutuwa ito kapag nakita siyang nagtatagumpay sa buhay. Umiling lang si Monica at sinabing busy siya. Sa susunod na lang daw. Hindi na ipinilit ni Aling Minda ang paanyaya niya. Inabot ng 1 taon ang paghingi ng kapatawaran ni Aling Minda. Kasama niya si Monica. Isa-isa nilang pinuntahan ang mga taong nagawa ng mali ni Aling Minda. Lumuhod pa siya sa harap ng mga ito upang maipakita na sincere siya sa paghingi niya ng tawad. Alam kong hindi mo ako mapapatawad ngayon. Pero sana balang araw, mapatawad mo ang pagkakamali ko nagawa sa'yo. Naiiyak na sabi ni Aling Minda kay Edgar at Michelle. Laking gulat nilang nagkabalikan ng mga ito. Huwag ka nang lumuhod. Okay lang yun. Okay na yun. Pinapatawad na kita. Since nararamdaman kong sincere ka. Sabi ni Michelle kay Aling Minda. Tumango at ngumiti naman si Edgar sa matanda. Hindi nito alam ang sasabihin, maliban sa, "Matagal na po yun. Huwag na po natin isipin pa." Nakangiti ito. Halos lahat ay napuntahan na ni Aling Minda maliban sa isa. Last na lang, samahan mo naman ako. Hiling ni Aling Minda kay Monica. O sige, saan ba yan? Dalian lang natin ha, may meeting kasi ako later. Sagot ni Monica. Thank you, malapit lang naman, idlip ka na muna. Pagdilat ni Monica ay nasa harap na siya ng bahay nila dati. Bakit? Bakit tayo nandito? Tanong ni Monica kay Aling Minda. Ito na ang huli sa listahan ko. Ikaw at ang mga magulang mo. Niyaya na ni Aling Minda si Monica. Nag-isip pa si Monica pero sumama na rin ito. Kumatok sila sa pinto. Pinagbuksan sila ng ama ni Monica. Inexplain ni Aling Minda na gusto niya makausap ang mga magulang ni Monica. Ha? Bakit? May nangyari ba sa kanya? Nag-aalalang sabi ng ama ni Monica. Wala po. Okay lang po siya. Ba't hindi po natin inuloy ang pag-uusap sa harap po ni Aling Marie? Tinawag ng ama ni Monica ang asawa. Umupo sila sa living room. Noong lumabas ito mula kwarto, laking gulat niya noong makita niya si Monica. Nakilala niya agad ang anak niya. Monica? Anak? Naluluhang sabi ni Aling Marie. Patakbong yumakap ito kay Monica. Mama. Sinalubong naman siya ni Monica. Nag-iyakan ng dalawa habang nagyayakapan. Nakiyakap na rin ang ama ni Monica na si Manong Babet. Lumuluha na rin ito. Matapos ang kamustahan ng mga mag-anak at kaunting kwento, inexplain ni Aling Minda kung bakit siya naparito. Humingi ng tawad si Aling Minda kay Monica at sa mga magulang nitong si Aling Marie at Manong Babet. Pinatawad naman agad ng mga magulang ni Monica si Aling Minda. Sa halip na kagalitan ay nagpasalamat pa ang mga ito dahil sinamahan niya sa bahay at magpalakad ng negosyo ang anak niyang si Monica. Nagkwentuhan pa sila na parang walang katapusan. Oh, bakit hindi ka dito maghapunan, Aling Minda? Tanong ni Aling Marie. Oo nga, dito ka na rin kumain. Sabi naman ni Manong Babet. Nag-iisip pa si Aling Minda. Pero noong bumaling siya kay Monica,
ay nakita niya itong tumatango-tango kaya pumayag na rin siya. Sige po, basta kasama si Monica. Nakangiting sagot ni Aling Minda. Nagpatuloy pa ang magandang samahan at pagkakaibigan nila Aling Minda at Monica. Tinulungan din ni Monica na magsimula ng negosyo ang kaibigan. Pero higit sa lahat, ang pangunahing gustong gawin ni Aling Minda ay maging mabuting kaibigan para kay Monica. Dahil para sa kanya ay ito ang nagbigay ng ikalawang buhay niya. Ito ang nagbigay ng pag-asa na muli siyang magsisimula at makakapagsimula ulit sa buhay. Mga ka-Phenoms, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Comment niyo naman sa baba. Huwag niyo rin kalimutan mag-like at pindutin ang subscribe button para updated ka sa mga videos natin. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod, dito lang sa Phenom Stories.